Welcome back sa Instant Tagalog Recaps. Today, may bago naman kaming recaps para sa inyo. Today, i-explain ko ang isang British psychological thriller film na ang title ay Exam. Spoilers ahead, kaya watch out at ingat kayo. Sa simula ng movie, 8 kandidato ang pinapakitang nagpe-prepare para sa isang hiring examination para sa isang profitable na corporate job. Yung ibang kandidato, minomotivate yung sarili nila with encouraging words habang yung iba naman nag-a-add ng konting touch-up sa itsura nila bago pumunta sa examination hall. Yung lugar, medyo madilim na may mga desk para sa bawat kandidato na nakaayos ng pantay-pantay sa buong room. Mayroon din mga kamera para i-monitor yung mga activities nila. Pagkatapos makaupo nilang 8, isang guard na may baril ang pumasok sa room, kitang-kita na kinabahan yung mga kandidato. Sinundan siya ng isang lalaki na hindi sinabi yung pangalan niya at simpleng nagpakilala lang bilang CV Invigilator. Tapos, nag-apologize siya sa kanila para sa mga hirap na dinaanan nila para makarating sa room na yon at ni-reveal niya na yung mga kandidato ay nakapasa na sa lahat ng previous hiring processes at sila na yung finalists. Kung makakapasa sila sa huling test na to, makukuha na nila yung dream job nila. Bilang rule ng test na to, sinabi ni The Invigilator na walang federal law ang applicable sa loob ng examination hall at ang mga kandidato ay dapat sundin lang yung batas ng exam. Bawal silang makipag-usap sa guard o kay The Invigilator. Similarly, kung masisira nila yung papel, sinasadya man o aksidente at kung lalabas sila ng room for any reason, madi-disqualify sila. Ang mga kandidato ay may 80 minutes para tapusin yung test. Mayroon lang isang tanong sa papel na nasa harap nila na kailangan nilang sagutin. Tinanong sila ni The Invigilator kung may mga tanong sila. Nang walang sumagot, he wished them luck, sinimulan yung timer at lumabas. Binaliktad ng mga kandidato yung kani-kanilang papel at nakita nilang totally blank ito. Lahat sila nagkatinginan na parang nalilito. Habang lumilipas yung oras, lalo silang kinakabahan. Kaya si candidate number 2 nagsimulang magsulat sa papel niya kung bakit sa tingin niya eligible siya para sa job. Nag-zoom in yung camera sa room sa papel niya at sinabihan yung guard na palabasin siya dahil sinira niya yung papel niya. Si number 2 nagmakaawa for a second chance habang nilak ng guard yung pinto sa kanya. Maya-maya, na-realize ni number 5 na ang rule ay bawal silang makipag-usap kay The Invigilator at sa guard, which means pwede silang mag-usap sa isa't isa. Sinabi niya to sa iba na naniwala sila na kailangan nilang magtulungan para mahanap kung ano yung tanong bago nila ito masagutan. Nag-discuss yung grupo ng several ways para makapasa sila sa test, pero lahat sila pareho-parehong confused. Parang totoong exams lang. Throughout this, si candidate number 1 hindi nagsasalita, isang lalaki ang sumubok magpakilala, pero si number 5 nagsuggest na bigyan na lang nila ng pet names ang isa't isa para hindi nila kailangang i-reveal yung totoong identity nila. Pinangalanan niyang Deaf si candidate number 1 kasi hindi pa ito nagsasalita. Tapos, yung mga lalaki pinangalanan Brown, Black at White based sa lahi nila at yung mga babae naman ay Blonde, Brunette at Dark based sa kulay ng buhok nila. Pagkatapos nun, nagsuggest si White na tumayo sila sa upuan nila kasi walang rule na nagsasabing bawal. Nag-take siya ng chance at tumayo. Sa tuwa ng lahat, yung guard hindi gumalaw, meaning pwede silang gumalaw-galaw ng malaya. Naniniwala si Brunette na yung tanong ay nakasulat sa papel gamit ang invisible ink o watermark. Lahat sila sumang-ayon na itest yung theory pero hindi nila alam kung paano. Tumayo si Brunette at ginamit yung ilaw sa room para tingnan kung may nakasulat sa papel. Pero walang makita. Nagpumilit pa rin siya na i-check ng lahat yung kanila kasi baka nasa isa lang sa kanila yung tanong. Ginawa ng lahat yung sinabi niya maliban kay Deaf na tahimik lang na nakaupo sa pwesto niya. Kinuha ni White yung papel niya at chinek sa ilaw. Nang wala silang makuha na resulta, nagsuggest si Black na baka yung sulat ay makikita sa UV rays o X-rays. Nagsimula na yung grupo na maghanap ng switchboard para tingnan kung may option para buksan yung ibang klase ng ilaw. Nang wala silang makita, sila na mismo yung naghanap ng source ng ganong ilaw. Si Deaf hindi tumutulong kahit ano at kinakabahang nakaupo lang sa pwesto niya. Nakahanap si Blonde ng strips ng emergency light sa room pero dahil walang switches, kinailangan ng grupo na basagin lahat ng ibang light bulbs para magkaroon ng emergency at matrigger yung mga ilaw. Tumutol si Brown, sinasabing hindi sila pwedeng mag-take ng ganong risk kaya nagbutohan sila tungkol dito at sa huli nag-decide na ituloy yung plano. Pagkatapos basagin lahat ng light bulb sa room, bigla itong nag-glow ng blue dahil sa emergency blacklight. Lahat nagsimulang hanapin yung tanong sa papel maliban kay Deaf pero na-disappoint na naman sila kasi hindi nila makita yung tanong. Pinatanggal ni Brunette sa lahat yung first layer ng strip light kasi hindi raw nakailaw.
Baka daw magbigay to ng UV rays na makakatulong sa kanila. Ginamit nila yung takong ng babae para basagin yung strips at mag-reveal ng ibang klase ng ilaw. Pero na-disappoint na naman sila kasi hindi rin gumana yung mga ilaw na to. Ngayon, 60 minutes na lang yung natitirang oras ng grupo. Isang frustrated na si White ang nagtanong sa lahat na mag-isip ng alternatives. Habang nagbe-brainstorm sila ng ideas, naisip ni White na pwede nilang gawin kahit ano sa papel ni number 2 dahil disqualified na siya. Kaya nagtipon sila sa desk niya at sinubukang i-trace yung papel gamit ang lapis. Wala pa ring lumabas na tanong. Tapos, pinunit ni White yung papel into sections para magamit nila pang experiment. Sunod, umihi siya sa isa sa mga papel para tingnan kung liquid-activated ito. Pero hindi rin yun gumana. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Black at White habang dinidiscuss kung ano yung susunod nilang gagawin, pero tumigil sila nang marinig si Def na umiiyak. Tahimik siyang humahagulgol sa upuan niya habang pinapanood siya ng iba na parang natatawa. Pagkatapos nun, nagsimulang magdaldal yung lalaki in French. Tinanong niya sila kung may nakikita sila sa papel at sinabing nire-reflect daw ng papel yung image nila. Hindi nila masyadong pinansin yung mga pinagsasabi niya at bumalik sa pagdidiscuss ng ideas. Lahat natahimik nang biglang nagsalita si Brown. Nagpropose siya ng sarili niyang teorya, sinasabing wala sila sa exam kundi nasa isang klase ng betting show. Yung mga board members daw ng company ay pumusta kung sino yung magka-crack under pressure at ang tanging purpose kung bakit sila nandoon ay para sa entertainment nila. Si Brown nanonood yata ng Squid Game. Tingin ni Brunette, yung mga board members malamang may mas magandang gawin sa oras nila. Pero ayon kay Brown, pera yung pinaka hindi nila problema. Sa dami ng pera nila sa buhay, yung mga board members daw malamang nabubuhay para sa risks. Ngayon, lahat na naglabas ng kani-kanilang ideas. Yung iba, sinasabing baka si Invigilator ang may pakana nito, habang yung iba naman, baka raw yung CEO. Nagsimula na silang mag-crack under pressure at mag-insultuhan. Confident na sinabi ni Dark na walang taong nanonood sa kanila kasi yung CEO ay hands-on sa company. Nasa kanya raw lahat ng rights ng company at power over everyone. Malinaw na mas marami siyang alam tungkol sa company kesa sa iba. Tinanong siya ni Brown kung paano niya nalaman yung ganung karami tungkol sa CEO. Lumalabas na si Dark ay nagtatrabaho na pala sa company sa HR pero hindi pa niya nakikita yung CEO. Nag-apply siya for a higher job at ngayon nandito siya. Ni-reveal naman ni White na na-headhunt siya at in-offeran ng trabaho pero sabi ng iba nag-apply sila. Pero isang bagay na common sa kanila ay wala silang alam tungkol sa company o kung ano yung ginagawa nito kasi sinabihan sila na huwag magtanong. Tapos, in-explain ni Dark na nag-a-apply sila sa isang sikat na multi-million-dollar pharmaceutical company na ang pangalan ay Birog. Ilang taon na ang nakalipas, nung may pandemic na kumalat sa mga kabataan sa buong mundo, sila yung unang nakahanap ng cure. Currently, yung yearly turnover nila ay $20 billion, lahat dahil sa CEO nila. Bigla, nagsuggest si Black na baka yung company ay nakahanap ng cure sa pinakabagong deadly na sakit na pumapatay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Biglang naintriga si Brunette at nagtanong pa kay Dark tungkol dito. Naging suspicious si White dito kaya tinanong niya si Brunette kung infected din ba siya ng virus. Sabi ni Brunette, hindi raw at binaliwala na lang yung usapan. Para maalis yung atensyon sa kanya, lumapit siya sa guard at kumuha ng lighter sa bulsa nito nang hindi siya kinakausap. Tapos, sumulyap siya sa fire alarm. Nagplano yung grupo na gamitin yung lighter para i-trigger yung sprinkler kasi yung tubig posibleng makadevelop ng sulat sa papel. Para dito, umakyat si Brunette sa ibabaw ng upuan pero hindi niya abot yung fire alarm. Tinulungan siya ni White sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nirolyong piraso ng papel na sinindihan niya at ginamit para i-trigger yung alarm. Maya-maya, nagsimulang umulan ng tubig pero yung mga papel ganun pa rin. Bigla, lumapit yung guard sa grupo. Sakto noon, binuklat ni Brunette yung papel na hawak niya at ni-reveal na sarili niya pala yun. Trinaydor pala siya ni White para mabawasan yung kompetisyon. Kinaladkad ng guard si Brunette palayo habang tinatawag niyang bastard si White. Pagkatapos nun, isang galit na si Black ang nagsabing susuntukin niya si White, punch his lights out. Dahil dito, namatay yung ilaw at na-figure out ng grupo na voice-activated pala yung mga yon. Nagsabi sila sa isa't isa na mag-ingat sa mga sasabihin nila nang biglang umiyak na naman si Def. Pasimpleng umupo si White sa harap niya at binubuli yung kawawang lalaki para punitin yung sarili niyang papel at kainin ito. Lumapit yung guard kay Def at pinalayas na rin siya.
Ngayon, 5 na lang yung natitirang kandidato. Minamaliit ni Black si White dahil sa pagiging masamang tao nito, pero nagpupunit si White na dapat daw silang magpasalamat sa kanya dahil napalabas niya yung mga kalaban nila. Sinasabi rin niya na alam niya kung ano yung tanong pero ayaw niyang sabihin sa iba. Sa sobrang galit, pinatumba siya ni Black sa isang suntok. Tinalian siya ng grupo sa upuan at tinakpan yung bibig niya ng tie. Maya-maya, nagkamalay si White. Inalis ni Dark yung gag niya at humingi siya ng gamot niya, sinasabing infected din siya ng virus at kailangan niyang uminom ng gamot every hour para mabuhay. Hinanap ni Black yung pill sa bulsa niya pero wala siyang nakita. Dahil dito, naniwala yung grupo na gumagawa lang ng excuse si White para pakawanan nila siya. Pero sinabi ni White na isa sa kanila ang kumuha ng pill at nangakong sasabihin sa kanila kung ibabalik nila ito. Maya-maya, nawalan na naman siya ng malay at nagsimulang manginig. Yung iba, naniniwalang nagpe-pretend lang siya pero sabi ni Black nagsi-seizure siya dahil sa virus. Nagsimula silang hanapin yung pill na sinasabi nila pero hindi nila makita sa room. With only 15 minutes left sa timer, chinek nila ang isa't isa para sa pill. Si Dark, suspect niya si Brown na kumuha nito at napatunayang tama siya nang makita niya yung pill na nakadikit sa chewing gum sa ilalim ng mesa nito. Sinubukan niyang ipakain to kay White pero tinapon ni Brown sa isang vent. Habang sinusubukan ng iba na kunin yon, isang stress na si Dark ang pumunta sa harap ng kamera at nakiusap kay The Invigilator na isave yung lalaki. Pero dahil kinausap niya si The Invigilator, agad siyang na-disqualify. Pagkaalis niya, nakuha ni Blonde yung pill gamit ang isang bobby pin at na-save yung buhay ni White. Kinalagan din niya ito sa proseso. Pag-recover niya, tinanong siya ng lahat tungkol sa tanong na pinangako niya. Ni-reveal ni White na yung sagot ay yung mga kandidato mismo. Kanina pa sila naghahanap ng tanong pero tingin ni White walang tanong at kung sino yung matitira sa huli, yun yung sagot. Nariwala sa kanya yung iba pero bago pa sila makakilos, tumakbo si White para kunin yung baril mula sa guard. Tinulak siya ni Black at ito mismo ang nakakuha ng baril. Tinutok niya ito kay White na confident na sinasabing hindi siya mambabaril ng kahit sino. Kasabay nito, inatake niya si Black at nakuha yung baril. Pero nung gagamitin na niya ito, na-realize niyang may fingerprint recognition yung baril. Kaya ginamit ni White yung guard at tinutok yung baril sa iba. Tinakot niya lahat na lumabas ng room ng kusa para siya yung manalo sa posisyon. Si Brown hindi lumaban dahil sa takot na mabaril at sinadyang lumabas. Isang takot na si Blonde ang dahan-dahang lumabas pero sumigaw ng lights out sa huli. Naging sobrang dilim ng room kaya si White bumaril na lang sa kung saan-saang direksyon. Nang bumalik yung ilaw, bumagsak si Black sa sahig na may butas ng bala sa dibdib. Lumingon si White at nakita niya na si Blonde may isang paa pa sa loob ng room. Babariin na rin sana niya ito pero napansin niya na huminto na yung timer. Ngayon, lumakad si White papunta sa camera at sinabi kay The Invigilator na siya na yung winner ng competition. Lumapit sa kanya yung guard at pinakita sa kanya yung oras. Nagulat si White nang makitang may 20 seconds pa silang natitira, meaning disqualified siya dahil kinausap niya si The Invigilator. Tapos, ni-reveal na si Def pala yung nagbago ng oras habang busy silang nagdidiscuss ng ibang bagay. Sa huli, ang natira na lang ay si Blonde. Pumasok siya sa room at kinuha yung salamin ni Def na nahulog noong kinukuha ito palabas. Gamit yun, tiningnan niya yung papel at nakita niya Question 1 na nakasulat dito. Sa sobrang gulat niya, pumasok si Def sa room at ni-reveal na siya pala yung CEO ng company at nasa test siya para bantayan ang lahat. Lumapit si Blonde sa kanya at sinabing, "No." Napangiti yung CEO at si The Invigilator, nakikitang na-figure out na niya yung tanong at nakapasa sa test. Lumalabas na noong tinanong sila ni The Invigilator kung may mga tanong sila sa simula ng test, yun na pala yung tanging tanong na kailangan nilang sagutin. Yung buong exam ay ginawa para i-test yung intelligence at attentiveness ng kandidato. Hinire nila si Blonde bilang sekretary ng CEO pero hindi niya tinanggap yung trabaho kasi ayaw niyang magtrabaho sa isang organisasyon na pumapatay ng tao. Ni-reveal ni The Invigilator na si Black ay hindi naman talaga patay at yung bala na tumama sa kanya ay isang capsule na nagpapagaling ng sugat pagkatapos tumago sa katawan. Ito pala yung magical na gamot na bago nilang na-manufacture na kayang magpagaling ng kakaibang sakit sa mundo. Sa huli, tinanggap ni Blonde yung trabaho at natapos yung movie habang nakikipag-shake hands siya sa CEO. Mag-subscribe kayo for more videos like this, i-turn on yung notifications at mag-leave ng like para ma-help yung channel. Thank you for watching!